Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno at shoutout kay Song Lyrics. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Aaron kaagad ng isang pagsimangot, ang Diyos malay sumagot, alam mo. Ano ang hitsura nila? O, 3,000, kung iisipin mo, ano ang pinakakatulad na sitwasyon? Sumimangot si Aaron at mabilis na nag-isip. Pagkaraan ng matagal na pagtingin kay Fully, biglang may kumislap na liwanag, ikaw. Ibig mong sabihin, ghost pressure bed. Tao man o Diyos, madalas nilang nararanasan ang tinatawag na ghost pressure, lalo na ang Aaron. Malay mo, pero ang iyong katawan ay patuloy na natutulog sa lahat ng oras, na nagpapawis sa maraming bisita. Ghost pressure bed, ngunit ang iyong kaluluwa ay gising, ngunit ang katawan ay natutulog, kaya hindi mo makontrol ang iyong katawan. Nang marinig ito, biglang napagtanto ni Aaron, ang ibig mong sabihin. Night Devil. Night Devil. Isang demonyo na maaari lamang magpakita sa gabi. Bagamat hindi masyadong mataas ang kanyang paglilinang, siya ang ganap na hari sa gabi. Isa itong uri ng sinaunang demonyo. Bagamat hindi ito top-level na Diablo, at hindi ito may kukumpara sa ilang hari ng demonyo, may sariling kakayahan ang Night Devil. Sa araw, para siyang zombie na takot sa liwanag. Masyado siyang mahina para makagalaw. Pabayaan ang isang dalubhasa, kahit na ang isang bahagyang mas mataas na antas na prey ay madaling pumatay sa kanya. Ngunit pagdating ng gabi, siya ang ganap na hari ng buong bukid. Kaya niyang kontrolin ang mga panaginip ng mga tao at kahit nasaktan ang iba sa kanila. No wonder everyone is asleep and seriously injured. Hindi ba parang bangungot mo yan? Sumimangot si Aaron. Naunawaan din ni Han Sanchen sa oras na ito kung bakit walang problema kay Shio at Fumang lamang. Kung naroon si Lu Roxanne at ang iba pa, makikita nila na ang sitwasyon ni Aaron sa paglunok ng dugo ng Magic Dragon ay halos kapareho sa kanila. May mga pagkakatulad, ngunit may malaking pagkakaiba. O, ang bangungot ko sa harap ng Night Devil ay basura, panipi. Nang marinig ito, natigilan si Aaron. Magagawa niyang aminin ng mayabang na espiritu ng Magic Dragon na ang kanyang bangungot ay basura. Ipinapakita nito na ang kapangyarihan ng Diablo sa gabi ay dapat na napakataas. So strong. Why have you never heard of it? Kumunat ang noo ni Aaron at nagtanong. Ang Night Devil ay nag-iisa, dahil ang kahinaan ng araw ay nagiging maingat din sa kanila. Hindi sila nakikisama kahit kanino, kaya nawala sila ng maraming taon, upang hindi alam ng maraming tao ang pagkakaroon nito. Ano ang paraan para mailigtas sila? Ang isa ay ang hintayin ang bukang liwayway upang mahanap ang pinagtatagwan ng Diablo sa gabi. Hanggat papatayin mo ang demonyong gabi, natural na babalik ang iyong kaibigan sa kanyang lugar at madyay gising, ngunit. Pero tingnan mo naman ang sitwasyon nila, not to mention bukas, kahit mahigit kalahating oras ay gastador din diba? Aaron, ang espiritu ng Magic Dragon ay tumango, hindi masama. Sabihin na lang natin ang pangalawang paraan. Pumatay sa panaginip at talunin ang Diablo sa gabi ng direkta. Gayunpaman, ang pamamaraang ito. Umiling ang Magic Dragon, bumantong hininga, 0 ang posibilidad ng tagumpay. Panipi, bakit? Kapag kaya kong talunin ang bangungot mo, bakit kaya, tinasira ko ang pangarap niya? Hindi pumayag si Aaron. Gaano man kalakas ang Night Devil, malalampasan pa kaya niya ang Magic Dragon. Ang taong ito ay isang tunay na sinaunang Diablo na gumamit ng 3 tunay na Diyos at kinaladkad ang isa sa kanila hanggang sa mamatay. What is the Night Devil? Just like the Magic Dragon said,
is just a guy who lives on idly and there's not even have a friend to approach him. Maihahambing ba ito? Kung makakawala ka sa bangungot ng kaluluwa ng demonyong dragon, bakit hindi mo kayang harapin ang isang maliit na demonyo sa gabi? Sinabi ko na ang mga bangungot ay ibang-iba sa mga demonyo sa gabi. Sa madaling salita, ang pagbuo ng mga bangungot ay walang iba kundi ang aking banal na kamalayan na pinipigilan ang iyong banal na kamalayan sa panaginip ng paglikha, ngunit ang mga demonyo sa gabi. Ito ay direktang pagdurog, kahit ano. Maaari pa nitong paandarin ang iyong katawan, at ang aking mga bangungot ay maaari lamang makitungo sa isa, habang siya ay maaaring makitungo sa 10, 100, o kahit libo-libo. Ang espiritu ng Magic Dragon ay ang paraan ng Shengs. Napakapangit. Kaya mo bang kontrolin ang aking katawan? Aaron. Ang kaluluwa ng Magic Dragon ay tumango, at mayroong lahat ng uri ng mga bagay sa mundo. Ang tinaguriang tunay na Diyos ay ang ganap na hari lamang sa komprehensibong larangan, ngunit mayroon pa ring mga taong mapagkunwari sa bawat individual na larangan, at ang Diablo sa gabi ay ang pinakamataas na pag-iral sa larangan ng panaginip. Bakit hindi sila minamanipula? Sumimangot si Aaron. Pahalagahan ba ng Night Devil ang kanilang mga nagawa? You're not the same. Panipi. This sentence. Not from let Aaron swallow laway. In other words, this son of a bitch or slander his body. Gayunpaman, sumang-ayon din si Aaron sa Magic Dragon na kung siya ay kontrolado ng Night Devil, ang kahihinatnan ay magiging lubhang kakilakilabot. Sa tingin ko mas mabuting huwag kang pumasok ng padalos-dalos sa oras na ito, at gumawa ng mga plano pagkatapos ng madaling araw bukas. Ang espiritu ng Magic Dragon. Aaron biglang nahulog sa isang malalim na pagmumuni-muni, pumunta o hindi. 3,000. Mukhang balisa si Mo Yang at Sam Andel sa pinto. Hindi na kailangang sabihin, alam ko kung ano ang nangyayari. Itinaas ni Aaron ang kanyang kamay. Malinaw, natutugunan din ng Daw-12 at Liu Fang ang sitwasyong ito. Bagamat nagmamadali si Mo Yang, nang makita niya ang tulong na nakatambay sa bahay, naunawaan na niya ang oras. Paano kaya iyon? Ito. Nakita ni Mo Yang ang parehong sitwasyon tulad ni na Daw-12 at Liu Fang, at hindi niya maiwasang sumimangot sa lahat. Sa wakas, nang sabihin sa kanya ni Aaron ang totoo, sinabi niya gamit ang isang martilyo, I've been damned to blame. Matagal ko nang alam na hindi magiging mapayapa ngayong gabi, kaya hindi ako nakatulog. Sa lahat ng oras, alam kong matagal ko nang hahayaan si Liu Fang at Daw-12 na makatulog. Ang pag-iisip ng Daw-12 ay hindi kasing metikuloso ng kay Mo Yang, bagaman maislan si Liu Fang, nakikinig pa rin siya sa mga salita ni Aaron, ngunit humahantong din ito sa panganib ng kanilang dalawa. Ang iba, marahil mas kaunti, ay pareho. Si Fung Ang lang ang taong magaspang ang pag-iisip. Bagamat hindi niya naiintindihan ang pagsasanay ni Aaron, sabik siyang malampasan ang panganib dahil hindi siya makatulog dahil hindi niya ito maintindihan. It's not your fault. If it's mine, it's mine. Sumimangot si Aaron. Gusto kong gumamit ng static breaking para gawing dilim ang liwanag, ngunit hindi ko pinansin ang iba pang mga kadahilanan, kaya maraming kapatid ang nasa panganib. Pupunta ako. Sa isip, Aaron biglang matatag sa Magic Dragon kaluluwa paraan. Nababaliw ka na ba? Paano kung may mangyari sa iyo? Kapag hindi mo na matalo ang Night Devil, alam mo ba kung gaano kalubha ang kahihinatnan? Magiging puppet ka ng Night Devil, at sa pisikal mong kondisyon at magic weapon, ikaw ay magiging isang bambang pangpanahon. Ang espiritu ng Magic Dragon ay nagsabi sa isang kagyat na boses, bagaman ako ay nasa parehong katawan sa iyo, kung hindi ka magagalit, ang dugo ng Magic Dragon ay hindi kailanman kumukulo, at ako ay kukunin, huwag na huwag kang lalabas. Pagkatapos mong maging isang puppet, hindi ka na makaramdam ng saya, galit, lungkot at saya. Ito, para sa pagsasanay ng Aaron, natural na labis na nag-aalala ang espiritu ng Magic Dragon. Nakapagpasya na ako, 3,000 ang tamang paraan. Nang makita ang mga kapatid na ito na hindi pa nagsasama ngunit dumanas ng hindi mabilang na mga paghihirap na tahimik na namatay sa harap niya, ang pagkakasala ni Aaron ay umabot na sa rurok. Higit pa rito, nagkakaproblema pa rin sina Liu Fang at Daw-12. Paanong maupo ang Aaron at hindi sila papansinin? Pumunta ako sa panaginip para iligtas sila. Tandaan mo, dapat isa-isa akong pasayahin.
Hanggat hindi ka nangangarap, ligtas ka. Pagkatapos magdesisyon, sinabi ni Aaron kay Fumang at sa iba pa. 3,000, ibig mong sabihin, makakasama mo sila. Ganito, natural na hindi alam ni Fumang ang usapan sa pagitan ng Aaron at Magic Dragon. Nang marinig niyang ililigtas ni Aaron ang mga tao sa kanyang panaginip, natural niyang iniisip na gusto niyang maging katulad ng iba pang mga nasugatang kapatid na lalaki. Tama, name is Night Devil. Kung hindi, magiging seryoso ang kahihinatnan. Aaron malamig na boses order ng isang paraan. Oo, sabay-sabay na tumango ang lahat. 3,000, o sasamahan kita, o ako na ang bahala sa iyo. Napaisip si Fumang at ayaw niyang mag-isa si Aaron na makipagsapalaran. Isa pa, ayaw niya. Ayokong makita ang mga kapatid na ito na nasa panganib at gustong tulungan ang sarili niya nahulog. 3 ilaw ang kumislap mula sa kaliwat kanang kamay ni Aaron pagkatapos, lahat ng 3 kakaibang hayop ay nagpakita ng maliliit na prototype at tumabi sa kanya, opo sabay-sabay na tumango ang 3 hayop. Bukod dito, 3,000 kilay nihan isang kulubot, at pagkatapos, dahan-daang ibababa ni Panguax, ibibigay sa kamay ni Moyang. Kung may mangyari sa akin, itago mo ang palakol. Si Fumang naman, ikaw. Kung may sukli ako, patayin mo ako. Ang mga salita ni Aaron, tulad ng isang martilyo, ay tumama sa kanila ng husto sa puso. Ano, Aaron, baliw ka ba? Gusto mong patayin ka namin? Imposible, imposible, kahit ano ka pa, leader ka namin, kapatid ka namin, hindi ka namin kayang patayin. Tuwang-tuwa si Fumang. Tama, 300. Mas gugustuhin ko pang magpakamatay kaysa masaktan ka. Oo, alay, paano kita papatayin? Kung gusto mo akong patayin, patayin mo na lang ako. Ang daming kalokohan. Kung tinuring mo talaga akong kapatid, huwag kang masyadong magsalita ng kalokohan at gawin mo ang sinasabi ko. Binigyan ni Aaron ng malamig na inumin. Pagkatapos, ilang hakbang patungo sa walang laman na kama, sarado ang mga mata, konsentrasyon, ayusin ang paghinga. Nagkatinginan ang lahat, ngunit isang grupo ng mga tao na nakakaalam ng karakter ni Aaron, na hindi nakalokohan, ay tahimik na pinalibutan ang Aaron. Pagkatapos ng maikling pagsasaayos, ang Aaron ay unti-unting nakatulog. Andito ka na sa wakas. Hinihintay kita. Matagal na. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.